Hi guys, good morning. At yan. Siguro napakita ko naman 'di ba yung bago kong notebook. So ito yung ginawa ko naman kahapon. Hindi ako nakapag-edit. Gumawa ako nitong paper camera. Medyo fail kasi hindi siya yung as in sukat na sukat yung blue. Yan tsambahan lang. I-design ko to sa notebook ko. Gagawa ako ng DIY notebook. Kasi yun yung naisipan ko bigla. Tapos ayan yung mini camera. Ayan. So yan yung mga ganap ko. Natripan ko siya. Kasi nga, hindi ako makakapag-print dahil yung printer na bago, naglolo ko siya. Pero yung cartridge niya, puno pa naman siya ng tinta, may laman pa. Kumbaga, ayaw lang talaga niyang, ayaw niya lang talaga mag-print ng matino. So, ayan. At ngayon, ang ganap ko, ang aking bedsheet for today, itong Tom and Jerry, kulay pink na naman. So, tatanggalin ko tong bedsheet ko. Alam nyo guys, nilabas ko na yung bedsheet ng kapatid ko na kung saan siya na lang dapat yung maglalagay ng niya, bedsheet niya. Etong si Paul Frank. Yan. Si Paul Frank yan Tagal ko na pinakita yan sa inyo. Hindi niya pa rin nilagyan. Ako nakapagpalit na ako ng bedsheet ko. Ngayon magpapalit ulit ako. Siya, hindi pa siya nakakapagpalit ng kanya. So, yan. Tapos, what's this? Sa Tom's World to. Yan. So, ngayon, yan ang gagawin ko. Tapos, ayun yan. Sa container ko na lang din yan dadalhin. Ay, ilalagay. Kasi, diba guys, ang bahay, hindi naman nawawalan ng daga. So, lalo na tong bintana namin. Wala siyang as in yung saraduhan. As in, bakal lang siya. Possible na dyan may mga umaakyat, ganun. Lalo pag walang tao dito, lahat kami nasa trabaho. Yun. So, yun din naman din yung sabi nila, basta, kahit gaano pa kalinis yung bahay mo, meron at meron talagang maliligaw dyan. Tapos, itong nandito, yung likod niyan, bakanting lote yan, kaya laging sarado yung bintana niyan. Kaya, ayun. At, yan, chine-check ko din yung mga gamit ko kasi baka ningangat-ngat na, hindi ko pa alam. So, ngayon, kailangan ko yung container na ganito nga. Ito mas bet ko yung plastic. Yan, basta yung kita yung loob compare dito. Tapos ito, kaya nakalabas to dahil yung kapatid ko mamumundok. So dahil Friday ngayon, July 22, sana ngayon na lang siya umalis para makasama ko. Tapos Saturday ng gabi kami uuwi. Kasi Sunday may pasok ako. Lahat ng Sunday ko, natambakan ako, may pasok ako. At yun, ang kaso ang balak nila, mamayang madaling araw, aalis sila. And gabi na sila makakauwi dito ng Sunday. So, hindi ako makakasama nun. If ever umalis kami ng Saturday, kailangan makabalik din ako agad. So, ang mangyayari sa akin, balikan. Ang pangit naman yun, hindi ko yun may enjoy. Ang gusto ko rin kasi outdoor, makakapag-shoot ako outdoor. Sana kasama na ako sa picture, diba? Hindi yung puro sila na lang yung napipicturean ko. Yun din yung pangit kapag ka-photographer ka, tapos yung mga kasama mo, hindi photographer. Kasi sila, ang gaganda ng quality ng picture na nagawa mo sa kanila, yung pag-project nila or yung mga pagpo-post na nahanapan mo ng angulo, kung saan sila angulo maganda, ganyan. So, pag ako naman, ang pinicturean nila, kumbaga parang feeling mo yung parang bara-bara na lang. Kasi bilang photog, minsan nagiging usik ka kahit hindi mo naman sinasadya. Kasi, kumbaga parang na-train na yung mata mo sa mga gandang bagay or magagandang kuha ng mga tao na kung saan gusto mo ring i-share dun sa mga yon, na kung saan hindi sasama yung loob nila. Na halimbawa sa amin kasi kapag pangit ka sa picture, sasabihin sa'yo yan ng diretso, hindi ka nila uutuin, ay ang ganda mo, kahit na ang totoo hindi talaga. Kasi ang gusto ng bawat photographer, maging maganda talaga yung kuha ng isang modelo o ng tao. So, para mangyari yun, kailangan mong malaman yung totoo na hindi ka maganda sa ganong anggulo. Katulad ko, nakatingin ako dito diretso. Hindi ako ganyan kaganda, oo. Kasi ang pangit talaga pagka ganito. Madalas sa mga kuha ko, meron ako magagandang kuha na diretso, na kung saan ngingiti lang ako, nakaganyan ng pisngi ko. Ito ang aking asset, ang aking pisngi, o yung
cheekbone. Yan. Yan ang aking asset. So, itong asset kong to, left and right, maganda yung kuha ko. Yan. Then, ang pinakapangit sa akin talaga yung eye bag ko. And pwede ako na nakaharap ng ganito, na kung saan ay nakita nyo nga yung mga picture ko, front, left, right, maganda lahat ang kuha ko. Walang edit yon. Sa ayot sa gusto nyo, walang edit yon. Ang nagpapaganda lalo sa picture ay yung tama ng ilaw sa mukha mo. At kung alam mo na kapag pangu ka, maganda na yung picture mo na nakaharap ka dito, hindi ka kailangan tumawa ng bongga na nakaganyan, na kung saan yung ilong mo gaganon, kakalat, 'di ba? So yun yung mga hindi pwede sa akin. Pero pwede ako magpa-picture na nakadiretso, yung pang ID picture, ganyan, nang hindi ako tumatawa o ngumingiti ng sobra. Bawat picture may mga sobra, lahat yon, lahat ng sumusobra sa picture pumapangit. Kaya kailangan mo lang din maging simple, and kung saan anggulo ka maganda, kailangan lalo kang maging confident sa picture na yon. Kasi kapag hindi ka confident, mahalata sa picture na hindi ka komportable. So, para sa amin, madali namin yung nakikita kasi sanay na kami, or dahil sa lagi na namin siyang ginagawa. So, minsan kasi may mga terms kami na ginagamit na direct dun sa people or sa tao, na kung saan para sa amin, hindi namin minimin na sabihan ka na ang pangit mo dito, ganyan. Hindi yon para sa amin, kumbaga, minimin na yun ka, kumbaga parang verbal lang siya na as in na yun ka, or verbal siya na ito talaga yung resulta, pero hindi ibig sabihin na kailangan magtanim ka sa amin na sama ng loob, na sinabihan ka namin na pangit. Kasi ang gusto namin mangyari, maging maganda ka, maging maganda yung kuha. Kasi kapag ang picture pinrint out mo, habang buhay na yan makikita ng mga tao na kung sino man yung makakakita niyan, or i-share, kung kanino mo i-share yung picture mo. So yan, napunta tayo sa photography, ang layo ko na. So yun guys, na-share ko lang kasi minsan may mga terms talaga kami na para sa amin hindi yun masakit, kumbaga parang direct lang talaga kami magsalita, na kung saan yung mga tao hindi rin naman nila linya yung pagiging photographer or yung pagiging model. Halimbawa, hindi naman siya model, first time niya lang mag-picture, and minsan nadudulas ako or diretso na yung salita ko na ang pangit mo sa angle na yan, ganito ka, left mo din, i-turn mo sa left yung head mo or something, channeling na ganun. So, minsan kasi, limbawa mga friend ko, hindi sila sanay sa akin ngayon na nagaganon ako, ganun yung terms ko. Pero kapag nagkita kami, gusto ko i-explain sa kanila na yun yung ginagamit naming term, and wala namang mean masyado, na kumbaga parang mini-mean ko na oo, ang pangit mo talaga, walang ganong ganap. So, kumbaga parang yun nga, salita lang talaga namin yun. Kasi minsan, baka kasi on the spot na kasama nila ako agad-agad, and hindi ka sila sanay na yung ganun nga yung mga salita na ginagamit namin, baka kasi merong akong matamaan, sumama yung loob sa akin. So, kailangan bago mangyari yon, ma-explain ko sa kanila yon, at hindi naman as in na na kaya ko nga sinasabi yun, ganun nga talaga yung gusto kong iparating sa kanya. Hindi yun. So, yan. Kasi yun kasi masakit kapag hindi nila alam yung galawan nyo o yung mga salita na ginagamit nyo, 'di ba? So, yun. Kasi ako dati, nung pinicturean ako, nasabihan ako ng gano'n, ng pangit ko. So, ako, as in, sumama yung loob ko, grabe siya. Pwede bang ibulong mo na lang? Kasi minsan sa amin, malalakas yung boses, ganyan, dahil nga, kami-kami lang yung tao doon, and yung photographer, yung model, etc. ganyan, kami-kami lang. So, dahil yan, sanay na ako na yung pala yung mga term na dapat nilang gamitin talaga, and sila yung mga photographer na hindi nila pinapaasa yung tao na maganda nga talaga sila. And yung sa mga tao na mahilig maglagay ng maganda ko, ganyan-ganyan, yun lang din yung sinasabi nila, na make sure talaga na maganda ka, kasi if ever man na napicturean ka nila at hopyang-hopya sila sa'yo na maganda ka, tapos ang resulta ng picture hindi naman talaga. So, ibig sabihin, edited lang yung ganda mo, or dahil lang talaga siya sa makeup. And speaking of makeup, ang mga photographer nagsushoot ng mga model ng walang makeup kasi mas pinipili nila yon, or madali silang makapili ng taong photogenic kapag walang makeup. So, kasi, ang tao kapag na makeupan, madali mo na yung mapipicturean kasi alam mo na yung kung saan angulo siya maganda.
So, yun yung pinakaunang-una nilang ginagawa. Nagsushoot sila ng mga gusto or mga model nila ng walang makeup kasi doon nila nakikita yung kung ano pa ba yung dapat i-improve sa'yo or i-edit, and yung mukha mo kung yun nga, kung photogenic ka, kasi minsan naman may mga shoot na bigla kang pipicturean, ganun. So, doon mo makikita yung mga tao kapag walang makeup tapos biglang pinicturean, makikita mo yung tunay na ganda ng isang tao. So yun guys, na-share ko lang sa inyo kasi buti na lang din at naisingit ko siya dahil ngayon pupunta nga ng bundok yung kapatid ko at kaya ako nakatingin dito sa baba, naglalaro ako ng Monster Mania. At yun, nakita ko kanina, nag-reply ako sa mga message nyo. May nakita ako na nadagdag sa akin na followers, or no, tama, sa sa IG. Thank you po sa inyo sa lahat na nag-follow and nag-follow back na rin po ako. At dun sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube, thank you po sa inyo at sana wag po kayong magsawa. Kahit na madalas sobrang boring ng aking buhay, lalo na kapag nandito lang ako sa bahay. So, pasensya kapag wala kayo nakikita mga friend ko kasi lahat sila busy and hindi nga konektado yung aming mga rest day. So, ngayon nag-uusap-usap na kami kung kailan kami magkikita and sana yung akin lang talaga yung tumugma sa kanila, 'di ba? Kasi halos sila halos pwede naman na sila magpaalam do sa mga manager nila na kung pwede ganyan, papalitan na lang sila ni ganito para yung araw na yon makapag rest day sila kahit na hindi nila rest day yon. So yan, hindi rin naman tugma-tugma yung rest day namin, pero automatic din naman kasi sa kanila na Saturday halos karamihan talaga, as in wala silang pasok. So ako, doon pa lang din nagsisimula yung araw ng pasok ko na kung saan Monday, Tuesday, Wednesday, kahit ano sa mga araw na yun, wala akong pasok. So katulad ngayon, Friday, andito lang ako sa bahay, 'di ba? So yan, Friday ngayon, dito lang ako sa bahay, wala akong pasok, sila meron. So yun lang yung pangit doon. Lahat sila may pasok ng Friday, tas ako mapasok pa lang ako bukas ulit, 'di ba? So yun yung mga ganap ko sa buhay, kaya ang labo maitugma ng schedule ko sa kanila. So yun guys, ayusin ko lang muna tong mga gamit ko rito and siguro makakapag-vlog ako ulit pagdating na ng kapatid ko kasi doon lang naman nagkakaroon ng ganap if ever, kasi meron siyang mga paandar sa buhay. Katulad nung ginugulat niya ako, tinatakot niya ako kapag dumarating siya. Ayan, kasi alam niya na takot ako mag-isa. Kaya yun, later na lang. Kamukha niya yung swimsuit ko, Deng, oh. Saan mo nabili? Sa bench. Lagay mo sa ano. Ito may load pa to, Deng. Pakonek ako. Kano ba to? Loadan ko to. Pagka niloadan ko 300, tapos lagi ako nag-YouTube, okay lang yun. O parang load siya na nababawasan. Hindi nga ako marunong, baka masayang yung pera ko eh. Ayan, is that it? Lagyan mo sa paper bag. Andiyan dyan yung paper bag sa labas, hindi mo nakita? Hey dude. Ayan ang gagamitin mong bag. Ngayon ka na, alas no? Ano oras to? Alas 12. Madaling araw kayo babiyahe? Or doon ka na matutulog kina Mimi? Alas 6 na kayo aalis. Ano? Hey, I'm talking to you. Uy, I love it. Post it. Post it. The DIY post it. Oh, bakit? Ay, ganun. Once again na, siya, alis na siya. Ano ba yan? Ballpen? Yung binigay sa yung ballpen ni Daddy, asaan? Wala, no. Di pa dito nakaukit yung pangalan mo?
Yung pangalan mo, di ba nakaukit dito? Binigay sa'yo. Hey, dude. Ano? Ito mo chan mo. Pim! Hey, sensor. Ay! Ano yan? Patingin! Bigla ako bilaki. I see. Bumili kang bago? Omega. Ganda. Asan ganito mo? Inuwi mo dati? I love it. Oh! May filter pa sa loob. Ang charot-charot mo, ah. Bam! Ang higpit. Ah! Babasagin. So, yun. Bye-bye. Babush! Ay, doon, ah! Subilar ko, ah! Ayan, ah. Hey, dude. Busy. Bye-bye! I can't